Samantala, isang pagawaan ng candy sa Navotas ang nasunog. May live report si Mark Salazar. Mark? Lala, matapos ang halos 12 oras na ideklarang under control ang sunog sa pabrika ng Columbia Candy. Nagsimula ang sunog pasado alas 10 kagabi at umabot sa Task Force Echo. Nasunog ang imbaka ng mga candy at marami ring mamahaling factory equipment sa gusali. Wala namang nasaktan pero tinatayang nasa 7 to 10 million ang pinsala. Hindi pa malinaw sa BFP ang sanhi ng sunog. Sabi ng BFP, 15 trabahador kahapon na skeletal stores ang nasa factory. Hindi lang nakapansin ang sunog sa dulong bahagi ng Vancouver building ng pagawaan. Natagalan ng pagkapula dahil tinulang sila sa tubig. Humingi sila sa Maynilad ng tubig kaso nagkaproblema sa hydrant na ibigay sa kanila ng Maynilad kaya sa ibang lugar pa sila nakakuha ng tubig gaya ng Manila at Makati. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Columbia Candy tungkol dito. Mark? Lala? Oo. Mark, ibig sabihin okay naman and controlled na ang sunog? At ilang bahagi ng kanilang pabrika yung nasunog? Ibig sabihin ba makapag-function pa sila o pansamantalang sarado muna ang kumpanya, Mark? Well, kasi itong complex nila ay consisting of many buildings. Ang isang nasunog lamang, Lala, ay yung tinatawag na Vancouver building. Imbakan ito ng mga finished products na candy. At maraming gusali pa naman nila within the complex ang operating. Pero of course, dahil halos sa kalahating araw kanina ay naantala yung kanilang operasyon dahil sa pagdating ng napakaraming mga bombero. And of course, ay ongoing yung investigation ay naabala talaga ang kanilang operasyon. Saka ito Lala, itong Vancouver building na ito ay i-declare na itong condemned. At hindi na talaga ito pwedeng balikan ng mga manggagawa dahil compromise na yung integridad ng gusali dahil sa lakas ng sunog. Kaya ito ay i-declare ang condemned na at kailangan patayuan ng bago kung gagamitin pa yung area na ito sa kanilang complex, Lala. Diyan sa Navotas kasi tabi-tabi, bagaman malaki ang compound itong kumpanya ito kasi malaki, wala namang naapektuhan na ibang mga residente doon sa lugar. Well, kagabi, kabado, kasi not far from the complex, merong Riverside community na maraming nakatira doon. At natatakot sila na baka yung apoy ay umabot sa kanilang mga bahayan. Kaya kagabi pa lamang, maraming mga residente ang umalis na at pumunta na sa sa labas ng kanilang komunidad. Ready to evacuate kung halimbawa kakalat pa ang apoy sapagkat fifth alarm ang Task Force Echo at ibig sabihin nun ay napakalakas ng pagkalat at napakabilis ng pagkalat ng apoy. Bagay na kaya kabadong-kabado yung mga residente. But fortunately, Lala, wala namang kinailangang evacuation, hindi umabot sa mga bahayan ang apoy at na-confine yung sunog doon sa Vancouver building. Hanggang sa ito nga ay maapula bago magtanghali kanina, Lala. May impormasyon ka ba, Mark? Kasi dito sa video natin, nakikita na nadidilaan ng apoy yung kuryente, yung linya ng kuryente. Ano nangyari dyan? Brownout ba yung area na yan? Yung malaking bahagi ng barangay dyan, Mark? Tama, Lala. Oo, tama. Buti binanggit mo dahil nagpunta yung Meralco kanina at yung mga transformer near the complex, tinanggal din nila yung connection. Meron pa nga nakunan sila Athena Imperial kagabi na sumabog na transformer dahil sa init. Ito yung radiating heat lang, hindi ito talaga nadilaan ng apoy pero dahil sa lakas ng sunog, yung radiation, yung init niya ay umabot talaga dun sa transformer kaya ito sumabog. Pero tinanggal naman yung ibang connection ng mga transformer doon sa complex kaya yung entire complex walang kuryente. At least kanina habang inaapula pa. Before lunch ay hindi pa kasi maideklara agad yung far under control. Pero before lunch ay nakontrol na rin ito at naapula, Lala. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.